Hello, dreamers! Welcome to the Live the Dream series. In this series, we learn about St. John Bosco's life, as stated in the Memoirs of the Oratory, or MO for short. Today, we will talk about Chapter 12, and Chapter 12 is entitled A Jewish Friend. Nagkaroon si Johnny ng isang kaibigang Jew or Hudyo. Pinapractice ng Jews ang Judaism. Naniniwala sila na ipinakilala ng Diyos ang sarili niya through Abraham, Moses, and the Hebrew prophets. Naniniwala rin sila na hindi pa dumadating ang Mesiyas o ang Messiah, pero darating din ito. Ibig sabihin, iba ang paniniwala ng mga Hudyo sa mga Kristiyano. Nagkakilala si Johnny at ang Hudyong batang si Jonah sa Elijah's bookstore. Madalas silang magkantahan, magpiano, at magbasa. Nagustuhan rin ni Jonah ang napakaraming mga kwento ni Johnny. Isang araw, Jonah got into trouble, kaya naman pinuntahan niya agad si Johnny for advice. Sinabi ni Johnny na kung Kristiyano lamang si Jonah, papayuhan niya itong mangumpisal. Marami pang ipinaliwanag si Johnny kay Jonah, katulad ng epekto ng kumpisal. Sinabi rin niya na bago magkumpisal, ay dapat mabinyagan si Jonah. At bago mabinyagan, kailangan makatanggap ng religious instruction o catechism si Jonah. Kaya naman binigyan ni Johnny si Jonah ng kopya ng katesismo para pwede niya itong aralin. Pinayuhan rin ni Johnny si Jonah na magdasal siya para siya ay maliwanagan at para malaman niya ang katotohanan. Simula noon, na-attract si Jonah sa Kristyanismo. Lagi na siyang pumupunta sa cafe at pagkatapos maglaro ng billiards, hahanapin niya si Johnny para makapag-usap sila tungkol sa relihiyon at katisismo. Within a few months, alam na ni Johnny ang the Lord's Prayer, Hail Mary at Creed, ang Apostles' Creed. Alam na rin niya ang principal truths tungkol sa pananampalataya. Naging masaya si Jonah dahil dito. At napansin ni Johnny na nag-i-improve ang kanyang pananalita at gawa araw-araw. Ibig sabihin, nagkakaroon ng epekto kay Jonah yung kanyang mga pinag-aaralan base sa katisismo. Isang araw, nakita ng nanay ni Jonah ang kopya ng catechism na naiwan niya sa higaan niya. Sumigaw ang nanay ni Jonah at dinala ang catechism sa rabbi. Ang rabbi ay isang guro na nag-aaral at nagtuturo ng Jewish law. Pumunta rin siya sa tirahan ni Johnny. Natakot si Johnny sa nanay ni Jonah. Hindi rin kasi gaanong kagandahan ang itsura nito. In fact, ang tawag sa kanya ng ibang Jews ay Lilith the Witch. Sinigawan ng nanay ni Jonah si Johnny at kalmado namang nagpaliwanag si Johnny. Sinabi niya na dapat maging masaya ang nanay ni Jonah at dapat pa nga ay pasalamatan siya sa paggawa ng mabuti. Idinagdag pa niya na bilang tunay na kaibigan, gusto niyang mailigtas ang kaluluwa nito at matutunan ang tungkol sa Kristyanismo. Ayon kay Johnny, kapag naging Kristiyano si Jonah, hindi nito inaabandona ang Jewish religion. He actually perfects it. Sumagot naman ang nanay ni Jonah na kapag naging Kristiyano si Jonah, kakalimutan niya ang mga propeta dahil hindi daw naniniwala ang mga Kristiyano kina Abraham, Isaac, Jacob, Moses at mga propeta. Johnny then explained that Christians believe in all the holy patriarchs and prophets of the Bible. The writings, sayings, and prophecies of these people
are in fact the foundation of Christian faith. Itong mga sinabi ni Johnny na ito ay ang ating Old Testament. Maraming beses na kinonfront si Johnny ng nanay at kahit yung mga kamag-anak ni Jonah, pati na rin ng rabbi. Pero hindi nagpatinag si Jonah sa kahit anong threats or violence na natanggap niya. Patuloy pa rin siya sa pag-aaral ng katekismo. Dumating sa punto na kinailangan ni Johnny na umalis ng kanyang bahay at halos mamuhay na parang pulubi dahil hindi na siya safe sa kanyang sariling pamilya. Maraming tao naman ang tumulong kay Jonah. Nirecommend din ni Johnny si Jonah sa isang pari. Nagkaroon ng ceremony para kay Jonah at naging mabuting halimbawa ito para sa mga tao sa Keri. The other Jews were also impressed that later on, many of them converted to Christianity. Nang bininyagan si Jonah, sina Charles at Octavia Bertinetti ang tumayong ninong at ninang niya. Simula nang siya ay mabinyagan, siya ay tinawag na Aloysius. At matapos magpabinyag at maging Katoliko, nagkaroon siya ng maayos at tapat na trabaho through his own efforts. Narito ang reflection questions na pwede nating pagnilayan para sa Chapter 12. Una, paano tayo nagre-respond o sumasagot sa mga taong may ibang relihiyon na nagtatanong tungkol sa ating pananampalataya? Matyaga at mahinahon ba tayong nagpapaliwanag para ma-educate o maliwanagan sila tungkol sa ating pananampalataya? Alam ba natin kung ano ang isasagot natin sa kanila? Number 2. Ano kaya ang mga katangian or qualities ang ipinakita ni Johnny na posibleng nakapag-engganyo kay Jonah na maging Katoliko? Ipinapakita rin kaya natin ang mga qualities na ito? Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video para sa Chapter 13. Huwag din po nating kalimutang mag-alay ng isang Aba Ginoong Maria or Hail Mary para sa video series na ito. Please also share this video to other people para mas marami ang makakilala kay Saint John Bosco at para na rin mas marami ang ma-inspire dahil sa buhay niya. Patuloy lang po tayong managinip, mangarap, at manalangin. And don't forget to live the dream. Saint John Bosco, pray for us. Mary, Help of Christians, pray for us. If there's one thing I can do, let me leave the dream.